Lalaine, kumusta na ang sitwasyon dyan? Humupa na ba ang tensyon? Rosalie, ngayon nga ay medyo humupa ng tensyon dito sa harapan ng Buhangin Compound dito sa Davao City. Pero sa loob ay ayon sa PNP, may mga ilang tensyon pa rin na nararanasan kanina dahil may ilang mga miyembro na sinusubukan pa rin na pigilan itong mga pulis sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest. At may nagtanong dito. Wait lang may nagtanong dito, babasahin ko lang po sa inyo. Sabi dito ni Virgie Bale, bakit interview agad? Sana maghanap muna sila. Nakatago na ulit yan si Kibuloy. Ano kasi, ang kukulit kasi nitong mga isiminay, hinaharang sila eh. Biglang haharang tapos magtatanong, yung iba nakikipagdebate pa. No choice, kundi kakababa pa nga lang ng sasakyan, may nakatutok ng camera, 'di ba? No choice kundi sagutin yung mga katanungan. Mula nga kaninang alas 5 ng umaga hanggang ngayong alas 12 ng tanghali ay maigpit pa rin ang pagbabantay ng PNP dito sa labas ng gate ng compound ng KOJC at limitado ang mga miyembro na pinapapasok. Pinapayagan naman silang pumasok pero kailangan dumaan sila doon sa inspeksyon at pag-check. At doon naman sa mga lalabas na miyembro ay pinapayagan naman sila. May mga matatanda. Sino ba yung matanda na yun na nahilo? Sabi siguro, sige, malaki-laki yung ko nito, malaki-laki yung bigayan sa akin ito kasi a-acting ako eh. Kasi marami daw po talaga, sabi ni Tore, may mga matatanda daw dyan na uma-acting na nahilo ko no, yung pala acting lang. Eleanor, shoutout po kay Eleanor Refulgente. Galing ng acting oh. Magkano kaya yung nito? Talent fee? Alas 3:40 kaninang umaga, nagmarcha patungo sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Buhangin, Davao City ang malaking bilang ng mga pulis. Ilan sa mga ito alas ay mula sa iba't ibang police station sa riyon sa pangunguna ni Piero 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Layo ng mga ito na magsilbi ng warrant kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at sa 4 na kapwa niya akusado. Yan yung 4 na sinabi ni Calvo na nahuli na daw. Hindi pa pala. Di ba fake news? Pero bago pa man tuluyang makalinya o makaporma ang mga pulis, nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan nila at ng abogado ng KOJC. Giit ni Attorney Israelito Torion, kailangan munang magpaalam sa pamunuan ng KOJC bago nila pasukin ang compound. Itong lawyer na to. Kahit pa magpaalam naman, ginugulo nyo pa rin eh. Diba? Shoutout kay Robert Auditor. Kahit magpaalam yung mga yan, guguluhin nyo pa rin, haharang pa rin kayo. Diba? Anong kaibahan nun? Magtatanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warrant of arrest ba yan, para pwede po nating mapag-usapan. Hindi po. Sino at makikipag-usap? May warrant of arrest, kailangan pa makipag-usap, okay? Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Hindi naman talaga kailangan ng dahas. Pero sino yung agresibo? Di ba yung mga miyembro ni Kibuloy? Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Ipinakita naman ni Police Brigadier General Torre ang dala niyang alias warrant at iginiit na anuman ang mangyari ay papasukin nila ang compound para isilbi ang warrant. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Yan. Pero ngayon, lawyer ka, tinuruan ka ng isang Tore. Tinuruan ka. Hindi naman talaga yun na yung tamang lugar para magdadakdakad dyan. Maghain kasi kayo ng reklamo. Ano bang lawyer ito? Ang hina naman. papasok kami sa ayon sa gusto mo. Sinubukan pang kausapin ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC si Torre at nanindigang labag sa batas ang plano niyang pagpasok. Pero nanindigan si Torre na gigibain nito ang gate kapag hindi nila ito bubuksan at aalisin ang mga nakaharang na sasakyan at fire truck. Sa huli, pumayag din ng KOJC group na pumasok. Wala, mahina kayo. Kala ko matatapang eh.
Diba? Akala ko matatapang, akala ko hindi papayag. Oh, kita nyo? Walang nagawa. Hindi kasi kayo yung nakakataas. Huwag nyo kasing feeling, huwag yung feeling na kayo yung nakakataas sa batas. Kasi sa panahon ni Digong, binababy po ito si Kibuloy ni Digong. Special ba ang tingin kay Kibuloy nung panahon ni Digong? Kaya nasanay po. Nung hinulaan ni Kibuloy na, ipa-stop ko yung ABS-CBN, mai-stop yan. Yung pala, pinag-usapan na nila ni Digong na talaga ng plano talaga. Napapatanggalan talaga ng prangkisa. Pinag-usapan na pala. Kaya yung sinabi niyang stop, hindi po totoo yan. Kaululuan lang po yan. Mga pulis, binalaan din sila na huwag tangkaing hadlangan o harangin ang mga ginagawang paghahanap ng mga pulis dahil makakasuhan sila. Eksaktong alas 5 ng umaga, nagsimulang pumasok ang nasa 2,000 pulis sa pangunguna mismo. Ito yung maganda, sabi ni Air Lopez. Agila naging pugo. Grabe ka naman mag-comment dyan. Anong agila naging pugo? Tuloy natin to. Ni Police Brigadier General Torre. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, staff, CDM, arresting team, first aid team. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, special action force, civil disturbance management, arresting team, first aid team at ilang kinatawan mula sa DSWD. Karamihan sa mga pulis ay may body camera o dalang cellphone. Yan, dapat. Okay? Dapat. Diba pagkatino ng ating Pangulo, may body cam sila? Kasi in case na magkagulo-gulo, naka-record po lahat. Diba? May body cam sila. Yun yung tama. Sa panahon ni Digong, yung war on drugs na, wala pong body cam yung mga kapulisan noon. Di po binigyan ng body cam. Kasi mabubuking po yung masamang gawain nila eh. Oo, mabubuking si Digong eh. Tingnan mo, ito yung Pangulo natin. Talagang patas po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Naka-body cam po ang ating mga kapulisan. Oo, Mark Anthony Santiago, shoutout po At kay Rafaela, shoutout po. Diba? Palakpakan natin. Ang galing talaga ng ating Pangulo. Of course, si Torre, napakagaling, syempre, diba? Hindi nga nakapalag si Basti eh. Naging sisiw nga yung agila eh. Si Digong. Sa documentation. Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may mga nakatagong tao kahit sa ilalim ng lupa o secret tunnel. May mga dala rin silang generator sets at long-range acoustic device. Nagkaroon naman ng tensyon at tulakan sa pagsisilbi ng warrant matapos harangin ng ilang KOJC members ang mga pulis. Inilak daw ng pulisya ang buong compound, bagamat may ilang mga miyembro pang nagpumilit na pumasok sa loob. 5 miyembro din umano ng KOJC ang hinimatay sa gitna ng tensyon. Ayon kay Torre, posibleng nasa loob lang ng compound si Kibuloy kaya nila ito hinahanap. Andyan. I-attempt na lang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges in court. Hindi pa masabi kung matatapos Ay, shoutout po kay Mamita Starto support din po natin yan. Ngayong araw ang paghahanap kay Kibuloy. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan siya nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan, heartbeat detector. Kahit isang pie, ang kapal ng semento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng semento. Sakaling mahuli ito ay dadalhin siya sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Sa Pasig yata yun, di ba? Rosalie, pinapulaan na naman ng Tier 11 ang alegasyon ng KOJC na may 7 miyembro o mano sila na nasawi sa gitna ng pagsisit. Ay, kay Emily Amit Gabole, shoutout po. At salamat po sa mga 892 thumbs up natin dyan. Ayan, thank you po. Ng warrant of arrest sa mga otoridad ayon sa Tier 11. Hindi matay lang umano ang mga naturang miyembro dahil ilang araw na sila na wala sa tulog at dahil na rin sa init ng panahon at pinabulaanan din ng PNP itong napaulat na tear gas o mano sa pagsisilbi ng warrant kanina. At ayon nga kay General Torre,
30 ektarya itong compound na Ay, kanilang shoutout din po ha kay Simply Talkies. Support din po natin yan. Isa po yan sa talagang sumusuporta din po sa ating mahal na Pangulo at sa administrasyon na to. Diba? lilibutin at mahigit 40 building ang kanilang papasukin at hanggang sa ngayon nga ay nasa 1/4 pa lang. Hindi pa po nahuli si Kibuloy sa Raker, no? Kasi syempre, yung lugar na yan talagang napakalawak. Oo. At may mga kulangot pa na umaharang-harang dyan. Oo, 'di ba? So mahihirapan yung ating kapulisan kasi may mga naghahamon pa nga ng debate diyan eh. 'Di ba? Ang lalakas ng tama. Hindi naman yun yung trabaho ng kapulisan makipagdebate. Lang sila kung nasa 10 building pa lang ang kanilang tatapusin at mamayang alauna ng ditong hapon ay inaanyayahan ni General Torre itong mga media na pasukin ang compound ng KOJC. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Rosalie. Oo, Lalin, kasi kanina bago tayo mag-ere, meron tayong mga naririnig na mga ulat na merong pumanaw at may mga nasugatan. Ito na, pag-uusapan na ngayon yung mga pumanaw kung totoo ba talaga. Kinumpirma ba yan ng mga tauhan ng pulisya dyan sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor o kay Apollo Kibuloy? Rosalie, ayon kay Police Major Catherine De La Rey, itong spokesperson ng Pier 11, hindi totoo na mayroong 7 na namatay. Merong isa daw na na-stroke. Pero hindi tayo dun sa pagsisilbi ng warrant of arrest dahil... Fake news ka, Dada. Anong sabi nung Dada na tinatawag yung boss Dada? 7 na daw yung namatay. Ang sarap mong batukan. Yung utak mo yung babatukan ko eh. Di ba? Sinungaling. Fake news. Wala pong katotohanan. Inuutulan po kayo. Heart attack lang pala yung isa eh. Diba? Ikaw kung may sakit ka sa puso, huwag ka nang sasali sa mga ganyang rally-rally. Diba? Mahirapan ka lang dyan. Alam nyo na kung gaano ka fake news. Galing pa nilang umakting sa live nila eh. Gaganong-ganon pa yung mukha. Oh, grabe yung namatay. 7 yung namatay. Parang yung mukha nila talaga parang pinagbagsakan ng tae. Alam mo yung sirang-sira yung mukha. Diba? Ang galing nilang umakting talaga. Fake news po. Ulitin natin ha. Yan. Rosalie, ayon kay Police Major Catherine De La Rey, itong spokesperson ng Pier 11, hindi totoo na mayroong 7 na namatay. Merong isa daw na na-stroke. Pero hindi tayo dun sa pagsisilbi. Wala pong nabaril dyan. Ang sabi nga ni Tori kanina, wala pong nagpaputok. Okay? Walang nabaril. Lahat po yan, fake news. Kung sinasabi niyong nabaril daw si Thinking Pinoy, wala pong katotohanan yan. Okay? Ng warrant of arrest dahil ilang araw na dang itong miyembro na ito na hindi nakakatulog o hindi nakapagpahinga ng maayos dahil nga sa kanilang pagbabantay dito sa mismong compound. Pero kung sa dahilan ng pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya ito ay ay wala pong katotohanan dyan, Rosalie. At yung iba namang na hinimatay dahil na rin sa walang pahinga at walang tulog. Hini, matay. Tinanggal nila yung hini, nilagay nila namatay. Ang galing. Doktor din tong mga to Ang galing. O nabanggit mo nga kanina na nasa 42 ba o mahigit 30 yung properties na hahalughugi ng mga tauhan ng pulisya at hindi yan matatapos ngayong araw. Ibig bang sabihin nito na kahit hanggang bukas at sa mga susunod na araw ay ipagpapatuloy ng PNP dyan sa Davao yung paghahalughog dyan sa property ng KOJC para lamang madakip yung kanilang mga hinahanap na mga... Ito pa, yung mukha na yan? Yan, si Coach Oli? Naku po! ang isang viewer, ito, makuwento ko lang itong Oli na to meron siyang viewer, gustong bumili ng sasakyan, nagbebenta to ng sasakyan, I think halagang 300,000. Binentahan niya ng sasakyan, second hand, yung kanyang viewer. Binili naman. Nung natanggap niya yung pera, okay na, nasa mga kamay na niya. Nung natanggap ng viewer na yung sasakyan, isira daw po. Bulok po yung binentan sasakyan. Ngayon, nagreklamo daw po itong viewer nila, supporter nila,
kay Bayad Bay. Hindi daw po pinansin ni Bayad Bay, inignore lang po. Kaya kamot sa ulo yung kahit walang kuto, kumamot sa ulo. Na-scam. Bulok yun sasakyan na binenta sa kanya. RN2 shoutout po Oo, yun po yun. May mga issue sa utak yung mga yan. Oy, 942 thumbs up natin. Maraming salamat po tuloy natin to. Personalidad? To be exact, Rosalie, nasa 42 na gusali itong nasa loob ng KOJC compound. At ayon kay General Torre, hindi sila lalabas dito sa buong compound hanggat hindi nila isa-isa, hindi nila nakalugkog lahat itong mga gusali. So inaasahan natin na posibleng hanggang bukas pa itong paghahanap nila, Rosalie. Saan naman naglalagi yung mga miyembro ng KOJC habang naghahalughog? Nandyan ba sila sa labas ng compound? Narinig kong inulat mo kanina, hindi sila maaaring makapasok sa loob. Tama ba? Tama yan, Rosalie. No? Kanina kasing umaga may mga talagang nagpumilit. Medyo nagkaroon ng tension nga kasi may mga ibang miyembro na gustong pumasok. Pero lately naman kalaunan, pinapayagan naman yung mga ilan. Basta dumaan lang sa procedure, dumaan sila doon sa desk ng PNP na kailangan silang i-check. Pero sa ngayon, dito sa likuran natin, may mga mangilang-ilang miyembro pa rin na nagbabantay dito sa labas ng gate. Pero yung iba naman ay minabuti na lang na umuwi dahil ngayong iba naman talaga ay bawal pumasok. Pero yung karamihan naman kasi kanina, meron nang nasa loob nung pumasok ang mga PNP bandang alas 5 ng umaga. O dahil nga long weekend holiday, Lalaine, ano ba ang binanggit ng abogado ng kampo ni Kibuloy na susunod nilang gagawing aksyon dahil mukhang hindi nila mapipigilan yung mga tauhan ng pulisya sa paghahalughog at dyan sa KOJC compound? Rosalie, kanina naging limitado itong tugon ni Attorney Israel Tutorion, itong legal counsel ng KOJC. Ang sabi lang kanina niya sa pag-uusap ng ni General Torre ay dapat antayin muna nila itong kumbaga ang consent ng KOJC bago nila pasukin ang compound. Talagang ang kapulisan pa yung tuturuan. Naka-schedule na nga Naka-schedule na nga O, teka lang, huwag muna kayong pumasok kasi ang pastor namin nagtatago pa. Diyan muna kayo relax lang muna kayo. Mamaya, kaunting oras pa. Naghanap lang ng magandang taguan yung pastor namin. Ang yabang mo kasi kay Buloy. Oo. Ang yabang mo kasi kay Buloy, di ba? Tanggalan ko nga ng jacket. May kulangot akong na-jacketan. Ang yabang mo kasi kay Buloy. Sa panahon ni Digong, piling mong hari ka. Ngayon, anong nangyari? Anong nangyari? Nagtatago ka na. Para ka ng daga. Ang alam ko, daga lang po yung nagtatago. Bakit ang tinatawag na Son of God nagtatago nasa ilalim ng lupa? Ay, yare. Patuloy nga muna natin to. At kanina nga, sinubukan din natin na kunan siya ng pahayag about dun sa mga next niya na mga hakbang nila, kung anong gagawin nila after itong raid, pero hindi na siya nagpa-unlock ng pahayag sa mga media. Okay, maraming salamat. Lalaine Moreno nag-ulat ng live mula sa Buhangin. Ayun! Kibuloy! Asan ka na? Ayun yung tanong, 'di ba? Ito kasi si Kibuloy, piling hari kasi ito nung panahon ni Digong, 'di ba? Oo, pero ngayon kasi Kibuloy, alam mo, ang masasabi ko sa iyo, mas maganda pa sana lumabas ka na lang kasi alam nyo, kawawa po yung mga miyembro ni Kibuloy Ako na po yung naawa, 'di ba? Naawa po ako kasi marami ko nung hinimatay, maraming humarang doon, pagod na daw. Diba? May mga lola pang talagang nakipagsiksikan talaga doon para lang daw kay Kibuloy. Kasi nga may utang na loob daw sila kay Kibuloy. Isipin nyo po yung buhay nyo. Hindi yung utang-utang na loob na yan. Diba? Yung buhay nyo po yung isipin nyo.
Kasi kung magpapatuloy kayo sa pagiging tanga, nako, sinasabi ko sa inyo, kayo at kayo pa rin yung mapapahamak. Baka masaktan pa kayo, baka yung iba sa inyo atakihin sa puso. Diba? Yun. Mag-isip-isip po kayo. Anyway, ito, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong another Kung balita. lamang, attorney, kung hindi nyo mamasamain, itong, nasa loob po ba ng Kingdom of Jesus Christ compound itong si Nasa loob. Itong isang balitang ito, wait lang. Wait lang po ha. Nasa loob mismo siya ngayon. Si Ginong Jeffrey Celis, magandang tanghali po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Yantino. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Good morning. Good noon na ang aming pong pagbati. Hi, magandang hapon Bombo Dennis and Bombo Victor. Ito po si Jeffrey. I'm most common known sa pangalan ko po na ka-Eric, but Ilonggo din. At kasama ko po sa tabi ko lang in an area. Sabi ni Mildred, yung dada boss, minumura niya mga pulis. Hindi yata maganda para sa ating mga kapulisan. Yes, actually, hindi lang po minura yung ating kapulisan, Hindi lang po minura, kundi itong ating mga kapulisan, mga pre, talagang lalo na si Nicolas Torre, pinagbantaan po yung buhay at ang ating mahal na Pangulo, pinagbantaan po yung buhay nitong mga insekto na to. Diba? Hindi lang mga pulis yung mga namura. May pagbabanta pa. So, tingnan natin, baka sa nangyaring ito ngayong araw na to, may mga vlogger na makakasuhan dyan. Now, sana nga, isa yan sa pukusan, itong mga vlogger, mga garbage creator na mapanira sa ating gobyerno at kapulisan. Lalo na yung mga nagbanta, yung mga gumawa ng ka-fake newsan, yung mga umacting na nahimatay sila pero acting lang pala. Dapat po, yan yung isa sa mapukusan, na masampahan po ng kaso. Kasi mga salot yan eto na, tuloy tayo dito. Holding area namin ngayon dito sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao Cathedral, si Attorney Torion. Kami po ay naging bahagi kanina ng frontline sa negotiation led by Attorney Torion sa naganap na paglusob ng humigit kumulang 2,000 na mga police, combination ng Special Action Force, Regional Mobile Forces, and mga local police sa iba't ibang bahagi ng Region 10, 11, and 13. At ito may tanong dito, bakit wala yata ang presensya ng mga Duterte sa KOJC? Ito po kasi yung order. Pag humarang po ang mga Duterte, huhulihin po sila. Aarestuhin po sila. Kaya nga sabi ko, agila sila, naging basang sisiw na po ngayon. Diba? Hindi po nakaporma. Kahit si Digong humarang dyan, matik, huhulihin po yan. Yan po yung yun po yung order. Kung paano naganap kanina ang isang very high tensed and napakadelikado na postura ng PNP sa paglusob sa religious compound na kung saan naninirahan ng mga religious workers, missionary workers at mga kabataan at kababayan karamihan. At may update nga ngayong umaga matapos pong unang buwelo ng paglusob, Bombo Dennis. Rewe Market, tama po ba yung pagbasa ng pangalan? Shoutout po sa iyo At salamat po sa mga nagtamsak dyan. Victor ay winasak ang pader sa likod ng KOJC Cathedral Compound na naka-access sa airport side at ginamitan ng mga tear gas shots. Dahil dyan ay nagkaroon ng 2 patay dahil sa panic attack at cardiac arrest. At nasaksihan mismo natin ito. At 8 ang nagkulaps ng mga karamihan kababaihan dahil sa naganap na marahas na paglusob ng Philippine National Police led by General Torre, ang Regional Director dito sa Davao Region. Ginong Celis, gaano po katotoo yung sinasabi kanina, may mga initial report na 7 raw yung nasawi o sabi inatake sa puso yung karamihan po dito. Sa inyong binabanggit ngayon, 2 yung inyong pong binabanggit. How about yung iba pa ng mga impormasyon? Nakarating na din po ba? Fake news po yun yung 7, wala pong namatay May inatake po sa puso, 1. Pero yung 7 namatay, wala pong katotohanan yan. Kaka-reaction lang po natin kanina. Ito sa inyong kaalaman. Nandito kami sa compound mismo ni Attorney Torion, ang Chief Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ. At the same time, siya po yung lead counsel for Pastor Kibuloy. Mula pa kagabi, ang aming nakuha impormasyon ngayon dito, ang latest na update ay 2 pong namatay. Cardiac arrest. Wala pong katotohanan yan.
Natural, pag mga miyembro ni Kibuloy, maggagawa po yan ng kwento. Diba? Oo. Nawalin din na sila na-revive upon assault of the police na gumamit ng tear gas at ng pagkabiglang pagwasak ng pader, no, at pag-akyat sa loob ng compound, no, nagkaroon ng panic and bigla ang pagsirit ng kanilang blood pressure at tinamaan sila sa cardiac arrest. Yung 7 o 8 Hindi na po kasalanan ng kapulisan yan kung mangyari man yan doon kasi nagbigay na po ng babala ang kapulisan, okay? Na pag humarang po kayo, titirgas, maghagis kami ng tirgas. Okay? nitong tanghali lang ay mga nag-collapse dahil sa hyperventilation, no, na inasikaso ng mga medic and mga first responders ng Kingdom of Jesus Christ medical team. 8 po ang nag-collapse but they were revived already. I see. Okay. So malinaw po 'yon, hinimatay at hindi naman namatay yung bilang po na binabanggit po ninyo ngayon, ano. Yung 2 ang kinukumpirma ninyo na binawian ng buhay. Okay. Ginong Celis. Meron pa pong kuwan na Bombo Dennis, Bombo Victor, na gawa na hindi ma-account. Isa dito engineer doon sa Mga sinungaling po itong mga to. No, itong lalo na tong kalbo na to, naku po. Sa 100 nasasabihin yan, 1,000 po dun kasi nungalingan. Oo. Wala po. Alam nyo, itong mga to, lahat gagawin na po nila yan. Kasi yung amo nila si Kibuloy. Kasi pag ang amo makulong, paano pa sila makakatanggap ng sahod? Pasahuran po sila eh. Diba? sa likod sa area ng access sa hangar ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ang isa dito ay si Engineer Lito Sapanta. Kine-check ngayon kung siya ba ay nadukot o inaresto. So as of the moment na tayo nag-interview sa Bombo Radio, missing pa po ito si Lito at may isa pa siyang kasama na doon sa unang pag-attack o pag-assault ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ since 5 a.m. or 4 a.m. kanina. Okay. Kayo po ay malapit din dito kay Pastor Kibuloy, ano? Kailan po ang huling pagkakataon na tingnan nyo, malapit kay Pastor Kibuloy, sabi. Okay? Pag malapit ka, gagawa ka ng kasinungalingan ngayon kasi malapit ka, di ba? Malapit ka or kaibigan mo, gagawa ka ng katarantaduhan, kasinungalingan, kapignyusan. Ganun lang yun eh. Diba? Kaya ito, hindi ko alam ba't ang dami pang naniniwala sa mga to. Siyang nakausap o nakaugnayan sa anumang paraan na Ginong Celis at maging po pwede nyo din sigurong matanong kung nandiyan si Atty. Torion, ano, makikisuyo na lamang po. Oo. Kailan po kaya yung mismo na-access or nakausap ni Atty. Torion at ninyo po mismo, ito pong si Pastor Kibuloy, kung inyo po marapatin? Ipapasa ko muna kay Atty. Torion para dun sa ilang mga mahalagang punto de vista na sa legal, no, para mag-guide ng mga mamamayan. Pati na rin po yung huli niyang ugnayan kay Pastor. Sa online part pala ay December 4, bago kami maditinin ni Dr. Badoy sa Kongreso about SMNI investigation, ang huli kong personal na pakikipag-usap kay Pastor Kibuloy at kay Atty. Torion, I do not know kung mayroon pa silang mga ibang pagkakataon on a lawyer-client relationship. No, ito po si Atty. Torion, kasama na natin Bombo Dennis and Bombo Victor. Atty. Torion, magandang hapon po sa inyo, si Bombo Dennis Hamido po ito. Attorney, maitanong ko lamang po, ano, constant pa rin po ba yung communication ninyo ni Pastor nitong mga nakalipas na pagkakataon, kung inyo po marapatin, Attorney? Lately hindi na po because alam nyo, maniwala kayo dyan. Ikaw yung lawyer ni Kibuloy tapos hindi mo alam kung nasan si Kibuloy or maniniwala ba kayo kung nag-uusap pa ba tong ito, hindi na. Ako ang tingin ko dito, alam ni attorney kung nasan si Kibuloy at nag-uusap sila, no? Sa akin lang po 'yun sa pagkakaano ko lang. Sa tingin ko lang. 'Yun po 'yun. Pero ang lahat ng sasabihin ni lawyer dito, naku, wag po kayo maniwala dyan. Before the issuance of warrant of arrest, hindi na po kami nagkita. Last kami nagkita nung the day prior to the issuance of warrant of arrest by the Senate po. But even if we were not able to talk to each other, we were able to talk at length, no? Matagal masyado. And pag-usapan po namin yung mga scenarios po na posibleng mangyari, na nangyari ngayon. Kaya po may alam po ako kung ano pong isasagot po sa akin, sa mga tanong po sa akin. Oo. Kanina, Attorney, may mga binabanggit na may mga grupo ng bahagi po ng Kingdom of Jesus Christ na didiretso daw ng Palasyo Malacanang at doon ilalahad yung kanilang grievance. Ito po ba ay coordinated din dyan sa pamunuan po ng Kingdom of Jesus Christ na nakabase naman sa Davao? O ito'y sarili po nilang aksyon, Attorney? Yun ang panawagan ng Kingdom of Jesus Christ as an institution po, no? Yun ang nadesisyonan nila, pero walang definite date po yun kung kailan yun mangyayari, basta na nadeklara yun nung nag-press conference po. Ang balak lamang noon ay ipaabot kay Presidente Marcos na hindi talaga sila sang-ayon sa mga nangyayari po. Actually, wag kang sinungaling, attorney, kasi ang sabi ng mga kasama mo, maghanda-handa na daw si PBBM, pinagbantaan ang Pangulo. Oo.
Pinagbanta ng Pangulo. So pag nagbanta ka, ibig sabihin, may gusto mong manakit or pumatay, ganun. Eh, yun yung sabi ng kapwa nyo, ano dyan, mga kasama nyo. Lalo na yung vlogger na garbage creator na si Dada. Yun po, may pagbabanta. Diba? Okay, si Bombo Victoriantino, na akin pong katandem dito, meron din katanungan. Bombo Vic? Magandang tanghali po, Attorney Torion. Matanong ko lamang po kung may plano po ba kayong magsampa ng kaso dahil meron na pong nasawi ng miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ at ang ilan nga po ay nasugatan, nagalusan dahil ho sa naging tensyon kanina. Siyempre po, alangan naman wala po kaming gawain. Klaro naman po dun sa the first time that we were able to meet General Torre early this morning, mga 4 o'clock. No? Hiningian po natin siya ng warrant of arrest. At first, akala niya nasa likod niya yung legal niya. Wala pala siyang dala-dala siya mismo na warrant of arrest. Tapos nung bumalik yung legal niya, ang isa lang po na... Galing ni Lola, magkano kaya ito? Alam mo, kung hindi ka lang humarang-harang dyan, sikat na, sisikat ang matandang to. Yes, nasa balita ka na. Ang ganda mo dun, ganda mong umarte. Papikit-pikit pa kunyari, ako niyan, sampaling ko yan. Ang winarningan na kayo, no? Wag na kayong humarang pa rin. Galing ni Lola, magkano kaya yan? 500 kulang, yung talent fee na 500 kulang. 5,000? Mani. Nasa balita na eh, sige, subukan yung wag yung bayaran ng malaki-laki. Babaliktad yan. Itang, bigyan ko lang tong jacket. Ang galing! Balik natin kaunti. Inang aktingan ni Lola na pang talaga, pang gold medalist. Hingian po natin siya ng warrant of arrest. At first, akala niya nasa likod niya yung legal niya. Wala pala siyang dala-dala siya mismo na warrant of arrest. Kung wala ka na! Ano nga yung kasunod? Huwag ka nang umiyak. Ang galing umarte ni Lola. 5,000 ang bigay. Che! Lukuhan. Tapos nung bumalik yung legal niya, ang isa lang po ang napakita niya sa akin, yung against kay Sylvia. Ay, nakasmile si Lola, nakasmile. Tingnan nyo naman, ang galing. Tatawa ko no? Sa akin, yung against kay Sylvia. Ay, 1,000 thumbs up natin dyan. Maraming salamat po, Ginalingan po. Sylvia Simanes na ang address pa ay Pasig City. Bakit ko inalam po yung address? Inalam ko po yung address kasi if you have to enter into a building or enclosure, dapat naka-indicate din doon sa address po ng warrant of arrest. Ang sinabi po niya na elsewhere, ang ibig lamang sabihin doon, maski saan yung akusado, kung nakita nila, ay pwede nilang dakpin kung meron silang warrant of arrest. Pero hindi po ibig sabihin nun, yung elsewhere na maski anong building po. Kung building na kasi or enclosure, dapat meron silang probable cause na nandoon talaga yung akusado, present doon, or reasonably believed to be there. Hindi naman po pwede na dahil sa warrant of arrest, maski anong building po ang papasukin ninyo. Maski nga search warrant, ang search warrant nga may requirement of specificity. Ang specific building lang ang pasukin mo, hindi lahat ng buildings. Ang ginawa kasi dito, napilitan kami kasi yan? Kingdom kasi at pag-aari ni Kibuloy. Diba? Pag-aari ni Kibuloy yung lugar na yan. Natural, pagpasok mo dyan sa kingdom, yung nasasakupan niya na lupa, natural, dyan mo hahanapin yung tao. Ang pangit naman, sa isang building mo lang hahanapin tapos nagtatago pala sa kabilang building. Ginagawa mong tanga yung mga pulis, Oo, lawyer ka, pero wag mo namang gawin tanga yung mga kapulisan. Ano na to? Ayag sa kanya kasi binigyan lang niya ako ng 30 minutes whether will I like it or not daw, papasok daw sila. At nung sinabi natin na meron nang kasing certification ng NBI na nagkandak na silang search, wala si pastor dito, ayaw talaga niya makinig. Ano namang magawa namin kung magpupumili talaga siyang pumasok, armadong-armado sila, ang dami pa nila. So napilitan tayo magbigay ng advice sa KOJC na buksan lamang yung gate. So nung nabuksan na yung gate, hindi namin alam na pumasok na pala sila sa likod. Hindi pumasok, pilit na sinira yung portions ng walls. Dapat lang antitibay nyo Papapasukin nyo na rin lang naman pala. Pinatagal nyo pa. Wala
wala sanang masisira, di ba? Nanirgas na sila kaya nga namatayan po dito na heart attack at saka meron na mga 8 na tao ang nawalan ng malay na nasa ospital. 5 lahat ang na heart attack sa Fake news po yan, ha? kanina before ako nakatulog, wala kasi akong tulog, may namatay na, 2 na pala ang namatay sa amin ngayon. Fake news po yan, ha? Sinungaling pala tong attorney na to. Kakasabi lang kanina sa balita, isa lang po yung na heart attack. Or I think, hindi ko alam kung patay na ba yung isa. Pero the rest, ano lang po, hinimatay lang yung iba. Hindi po namatay. Ang sabi ni attorney, ano na daw yung namatay? Ilan yun? 2? Ay, nako po. Yung isang namatay, nakita ko pa mismo doon sa main cathedral. Kampi kay privatory, magkano bayad mo? Ang bayad sa akin, 125 million. 125 million bayad sa akin. Kaya nga bumabanat ako dito kasi ang laki ng bayad sa akin. Kailangan ko daw bumanat ng 11 days. Para yung 125 million mapasa akin na. 'Di ba? Damay tuloy si Fiona, nananahimik. At the members of KOJC were trying to revive him pero namatay talaga. Okay. Attorney Torion, wala ba sa consideration or kumbaga You're trying to revive him pero namatay talaga? Hindi ba man kapangyarihan yung ano nyo dyan, pastor? Oo. Diba? Pwede nyo naman tawagan yung pastor nyo, pastor, ibalik nyo naman yung kaluluwa nitong tao na tuwag mo munang pirmahan. Bakit ko nasasabi to? Bakit? Kasi sinasabi ni Kibuloy, siya daw yung daan. Saan? Saang daan? Saan kami dadaan, Kibuloy? Vini Villalobos, shoutout po. Siya daw yung daan. Hindi ka ba naman tanga? Paano ka naging daan? Sige nga. Po sa inyo ni Pastor na pagnanais niya na mapahupa na itong ganitong sitwasyon or ikinukonsidera din niya na makipag-ugnayan na sa mga otoridad for whatever na pamamaraan, attorney? Unfortunately, wala po. Yun yung tanong. Nasa na yung patay? Baka mamaya, patay pa yan nung nakaraang taon. Binuhay niyo ulit ngayon yung pangalan. Ay, naku po, magkalit-chilitsi na yan. Wala po, no? Ang sinasabi ko lang po, karapatan niya kung ano ang desisyon niya, igagalang po natin. At ang sa amin lang naman dito ay meron pa siyang mga karapatan under the law. Meron siyang motion for reconsideration sa Department of Justice. Kine-question din namin yung validity ng warrant of arrest at saka yung information. Ito pong mga remedies na ito ay available po sa akusado. So kung ang akusado ay mag-choose to avail of these remedies, sana po ay maintindihan ninyo na sa kanya po itong desisyon, hindi po sa kanya mga abogado. At kung pinili po niya yun na desisyon, sana galangin natin. With that, maraming salamat, Attorney Torion, at ganoon din po kay Ginoong Celis sa pagkakataon na kayo po ay aming nakausap direktamente dyan sa loob mismo. Ito. Sabi ni Ru Upaw, bababa na daw si PBBM. Ang gawin mo muna, luhod ka muna, laplapin mo muna yung tinggil ng nanay mo. Bago ka pakinggan siguro. Diba? Sige, sundin mo yung sinasabi ko. Teka lang, may pahabol si Bombo Victor. Bombo Vic? Attorney, last question na lang on my part, no? Nababanggit nga kanina ni General Torre na umaasa sila na mahuhuli nila ngayong araw o sa susunod na araw itong si Pastor dyan ho mismo sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Matanong ko lamang, Attorney, kung hindi nyo mamasamain, nasa loob po ba ng Kingdom of Jesus Christ compound itong si Pastor? Sa tingin ko wala dito kasi ilang oras na ba sila dito? Mula alas 5 pumasok siya, alas 12 na, 7 hours na sila dito. Ang dami pa lang, more than 2,000 people sila dito naghanap, wala nga silang nakita. Gusto ko lang na sanang ipaabot na ang warrant of arrest hindi po lisensya na mananatili na sila dito at gawain nila na parang kanila na itong lugar, no? Gusto ko po sanang ipaabot kay General Marbil, sir. Search na itong mga tao mo dito. Nag-search at tandaan mo rin, attorney, na ang lugar na yan napakalawak. Okay? So, kailangan nilang, actually, sabi nga ni Torre, wala pa daw sila sa 1/4. Okay? So, may 75% pa silang titingnan dyan na lugar na hindi pa po nila napuntahan. So, karapatan din nila napuntahan yung mga lugar na yan. Hanggang sa matapos. Okay? Gets mo? Lawyer ka? Dito, instead na
arrest warrants, search na po to every nook and crannies. Tapos na po ang trabaho nila. Kung pwede po sana, hindi pwede, mag-demand na po kami na pauwiin na ninyo kasi hindi naman kaninyo po itong lugar, pribado po na lugar ito. So hindi po lisensya. Pribadong lugar. Ano kasi yung lugar na yan eh? Lugar ng mga pukpok. Diyan nangyayari yung panggagahasa. Ang warrant of arrest na parang tratuhin ninyo na iiyo ng bahay ito at maggawa-gawa na kayo ng mga kampo-kampo po dito. Bawal naman yun, sir. Hindi naman yun ang sinasaad po ng ating batas. Huwag niyo pong gawing bahay ang KOJC compound kasi po pribado po ito na lugar at sacred po ito na lugar ng mga KOJC members po. Sana galangin ninyo. Naka-search na kayo, more than 7 hours na kayo dito. Please. More than 7 hours pero hindi pa naman lahat na napuntahan yung lugar dyan. Kasi sabi ko nga, sobrang niyan. Sobrang lawak niyan. Pauwiin na ninyo po ang mga tao ninyo dito. Sige po, maraming salamat Attorney Torion sa atin pong pagkakataon na magkausap on the air dito sa Bombo Radio Philippines habang kayo ay direkta na nandyan sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat po. Maraming salamat din, sir. Maraming salamat. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap natin si Attorney Israelito Torion. Abogado po yan ni Pastor Apollo Kibuloy, direktamente dyan sa loob mismo ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City at nagbigay ng mga update. Kanina naman ay nakausap din natin si Ginong Jeffrey Celis ukol. Dito pa pala si Ginong Celis. Ginong Celis, ito, nakausap na namin si Attorney Torion. Anyway, yung mga yan, wala talagang yan, lalo na yung kalbo na yan. Ako, sinungaling po yan. Oo, basta ako, naniniwala lang po ako sa mainstream media. Kung ano po yung ibabalita nila doon, yun po yung katotohanan. Okay? Ang confirm lang naman, isa po yung patay. Namatay po dahil sakit po yata sa puso. Oo. Yun. Pero yung iba, parang hinimatay lang. Pero ang sabi naman ng mga miyembro ni Kibuloy, mga garbage creator na vlogger ni Kibuloy, ang sabi, 7 na daw po yung patay. Oo. Kaninang umaga po yan, ha? Oo. Grabe yung panluloko nila sa mga Pilipino. Diba? Grabe po talaga. So, ang masasabi ko lang dito, good luck sa mga vlogger na to at sana makita ito at mapansin ng ating gobyerno kung sino yung mga naglabas ng fake news para masampahan po ng kaso. Diba?